Purihin ang Diyos dahil yung nga, recognize natin yung mga pioneers, no, na ginamit ng Diyos. Diyan sa video ay hindi pa hindi pa nakita niyo nagsalita, pero ito yung mga taong ginamit ng Diyos, no, noong unang panahon. Mga pioneers, gaya nila Sister Olive Benitez, no, yan yung sila Bishop Brown, no, ay nung pumagitan ni Mr. Glo, ay dinala po ang gawain, no, dito sa Antipolo at nagsimula yan sa bahay ni Mr. Olive. Nanay nila Jane, ni Richard, saka itong nila. Tapos, yun na nga ay nandoon sila Sister Esther, Sister Doris, sila yung mama ni Sister Glo, sila Sister Elena, Skototo, Mercedes La Rosa, Aida Walaton, Niti Mangaw, Jimmy and Bina Bibi, Sally Beltran. Ito yung iba nasa langit na to, no? Sion Reyes, Hermie Vergara, Fred Bibi, yan ito, nandun na to sila, no? Natila Madrid, dito pa, no? Sa lupa. Jane Cortez, sa langit na rin, no? At ang asawa niya, wala pa si Brother Rolly, no? Dito, hindi nakarating. Si Brother Minard, and Faith Balagay, no? Sa US sila ngayon. So sila rin, yan sila sa Sullivan nakatira. Bumabati din sila, no? Sa ating ngayon. Yan, Sister Cecil and Cesar Cabrubias, si Chat Cantiga, no? Doon sa at kanyang asawa niya, si William, Brother William. Doon sila sa Mindanao ngayon, no? Sa Davao. Then, many times na ako nakapasyal doon sa kanila, doon rin kami minsan natulog, no? At sa church nila doon ay once na ako ay nag-preach din doon, no? At isa siya sa leader, no, sa iglesia doon. Si Reggie Aguilar sa Iloilo ngayon, no? Leader din siya dito noon at yun, nagpatuloy rin siya sa Panginoon. Then si Sister Lisa, no, nas Punyas, sa langit na ngayon. No? At yung mga worker dati na nandito, sila Pastor Romel Bibe, si Pastor na ngayon. Then si Brother Nelson dati, no, kung naalala yung kapatid ni Sister Doris, Pastor na rin ngayon sa Mindanao. No? Si Pastor Mike Iban, Pastor na rin. Si Sister Mervy, ngayon manager sa foundation doon sa Cavite, no? sa BND. Yan. Sister Leah ay leader at pastora na rin yan. No? Si Doris P. ay pastora na rin doon sa Agusan del Sur. No? At si Atoy, ngayon doon sa, missionary siya ngayon, no? May mission sila. Ibig sabihin, ang gawain na ito, although, no, wala nang iba dito, pero sila ngayon ay bunga po ng GOP Antipolo na nagpapatuloy, no, naging tawag doon, nagiging lingkod ng Diyos, no, sa iba't ibang lugar. Kaya yun po ang role, no, ng church na ito na nagde-develop ng mga leader at yun nga, pinapadala ni Lord sa iba't ibang lugar. Actually, yung
Si Pastor Jel, no? Siya ngayon ay nasa Thailand, no? Ay galing rin siya dito. Missionary po siya doon at malaki rin yung gawain, no, na pinapahawak ng Lord sa kanya. So, purihin ng Diyos at marami pa. Marahil ay hindi ko nabanggit, no? Baka magtampo naman, no? Hindi nabanggit, di ba? Kasi gano'n eh, pag hindi nabanggit, may tatampo eh. So, kasama ng lahat, no? Kung sino man yung hindi nabanggit. Okay, so, ang ating verse, no, na gagamitin ay Awit, chapter 126, verse 3. No? Sabi dito, dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. So, context nito, no, kung tingnan nyo, ay ito ay sa awit, di ba? Inawit ito ng mga Israelita, no, pabalik sa Jerusalem galing sa pagkabihag na sa Babylon. At kung paano, parang diyan sa verse 1 and 2, parang nanaginip tayo, no? Nanaginip sila, parang hindi sila makapaniwala na nakabalik na sila. Parang imposible, no, na mangyari na sila po ay makalaya, no, doon sa pagkabihag. Pero sa kapangyarihan, no, ng pagkilos ng Diyos, sila po ay nakabalik, no, sa Jerusalem. Then, ang realization nila dito, sila ay nagpasalamat at naalala nila na si Yahweh talaga, no, ang gumagawa ng imposible, no, sa kanila. So, likewise, no, sa atin din, no, kung paano tayo nakarating sa 35 years. So, ibig sabihin, sabi nga, hindi lang siya swerte o tsamba, at lahat, no, na nangyari ay binigay nila kay Lord. Yung credit, yung pagbalik nila galing sa exile ay isang himala. So, of course, kaya rin sa atin, no, ay credit din sa Panginoon lahat, no? Glory belong to God. Kaya ang kagalakan nila, nagugat sa pag-alala kung ano ang ginawa ng Diyos. Hindi kagalakan dahil wala silang problema, kundi kagalakan dahil may Diyos na kumikilos sa kanila. So, ganun din, no? Sa atin, ang kagalakan natin ngayon dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Parang niisip ko minsan, no, kung inabalikan natin, 1988, ay imagine, ano kaya yung buhay ko kung wala ko sa Panginoon, no? Nasa ilalim ng lupa na, or nandoon na sa doon sa Muntinlupa, di ba? Ilalim ng lupa o sa Muntinlupa, gano'n. No? Kasi nga, di ba, buhay masaway ang buhay natin. Para huwag ka nat-imagine, no, kung ano yung nangyari kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So, purihin ng Diyos at yun yung kanyang ginawa. Okay, yung aking panukala, no, sa mensahe nito ay pagdiwang natin ang katapatan ng Diyos sa loob ng 35 taon, no? Anniversary natin, 35 years. At ang layunin ko nito ay balikan ang nakaraan at bilangin ng pagpapalat himala na ginawa ng Diyos. So, balikan natin ang nakaraan, no? At bilangin. Okay, so ito po, no? Reminiscing the past. Yan. Alalahanin ang nakaraan. Makita natin yung tsura ng church dati, no? Ganyan na siya. At dito na tayo ngayon. So, gumawa sa atin ng dakilang bagay ang Panginoon. Kasi itong church dati ay laging binabaha, no? Nilulubog. Lampas tao. Alam niyo yung laki ng dito, no?
tinambak na maging karsada na yan, no? Lampas tao na yung ano dito. Pero yun na nga, unti-unti ay natatambakan din. No? Okay, ang pag-alala sa nakaraan ay nagpapalakas ng pananampalataya. So, gumawa ang Panginoon ng dakilang bagay. So, ano ang mga ito sa nakalipas na 35 taon? No? Una ay pinakita dito yung kaligtasan sa kawalan ng pag-asa. No? From no direction to God's direction. So, of course, ay lagi kong kinukunik din, no? Sa sarili ko at sa iglesia nito, no? Kanyang ginawa ay kung paano ang buhay, no, ng tao pag wala sa Panginoon. So, kaligtasan, no, sa kawalan ng pag-asa. Kagaya ng Israelites noong time na yon ay hopeless situation na sila, no? Paano pa sila makabalik sa Jerusalem? And yet, no, walang imposible sa Panginoon. Ang kanyang biyaya at ang kanyang himala ay siya pong kumikilos, no, sa buhay ng bawat isa. So, kagaya nga rin sabi ko, sila Sister Cecil or Cesar, sila yung witness, no, kung ano yung buhay ko noon. Kasi sisira na ko about gospel, about kay Christ, kay Kristo, di ba? Sabi ko sa kanya, bakit? Doon sa sabungan namin, mas maraming Kristo doon, no? Sa iyo nga, isa lang, no? Pinusupo ko pa, no? Pero after, yun nga, several years, mga 2 years siguro, bago nag-respond ko ako, then God make a way, no? So, ganun din naman, no? Sa bawat sa atin, bakit tayo nandito ngayon? Dahil iniligtas tayo ng Panginoon sa kawalan ng pag-asa. Then, kaligtasan mula sa kapangyarihan ng diablo, di ba? Ito yung lahat kasi ng tao, sabi naman ng kasulatan ay napailalim, no? Sa kapangyarihan ng diablo. Yan. Kaya nga yung sinasabi ni Apostol Paul na gusto kong bumait, di ko magawa. No? Gusto kong magbago, alam ko na maganda ang kautusan at gusto kong sundin, pero hindi ko magawa. No? Kaya sabi niya, hindi na ako yung gumagawa nito, kundi ang kapangyarihan, no, ng kasalanan, of course, ng diablo, no, sa kanyang buhay, ang umahatak sa kanya para hindi niya magawa. So, pinalaya, no? Siya, salamat na lang dahil kay Kristo Jesus na nagpalaya sa akin, sabi niya. At of course, ganun din sa atin lahat. Then, kaligtasan sa maruming pamumuhay. Yan. Yung buhay na, maruming pamumuhay, mga, kahit yung labi, no? Nalala ko noong unang testimony ko, no? Pastor Edgar pa dati nakasama namin. Nag-testimony na ako, tayo ko. Ano na agad? Unang bungad ng testimony ko, PIPI na agad, no? Huy! Sabi niya, huwag ka dyan. Kasi nga, una pa lang no? So, ibig sabihin, ang pamumuhay noon talagang hindi magandang practice, no? Pero yun nga, purihin ng Diyos, no? Na bago lahat, no? The way we think, the way we talk, the way we walk, no? Makipag-relasyon sa kapwa-tao ay naiba lahat, no? Purihin ng Panginoon. Then, kaligtasan spiritual, ang higit na tawag doon na nangyari, no, sa buhay natin lahat. Glorious, victorious life. Ito yung ginawa ng Panginoon sa bawat isa. Doon sa mamaya, no, sa video,
ay makita natin ang mga testimony nila kung paano sila ay lumago, no, sa pananampalataya, ginamit ng iglesia na ito. Then sila ngayon ay mga pastor na, mga missionary na, no, sa iba't ibang panig ng bansa po natin. So, sino ang naging instrumento ng Diyos sa iyong buhay or sa iglesia? No? May ginamit talaga ang Panginoon para tayo po ay makakilala sa Panginoon. Di ba? May nag-share sa atin. Hindi pwedeng bigla na lang tayong na-born again na wala naman tayo narinig na salita ng Diyos. No? So, kanina, i-appreciate ko si Sister Cecil at si Brother Cesar dahil sila po yung naging instrumento ng Panginoon, no? Para ako ay makakilala sa Panginoon. At bawat isa sa atin, no, pwede maging instrumento ng Diyos para sa iba. Amen? Pag-pray po natin yung ating mga kakilala, kaibigan, mga mahal sa buhay, no, na wala pang relasyon sa Panginoon. The only way, no, na sila ay makaranas ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay matanggap nila sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, no, ng kanilang buhay. Amen? So, yun, no, yun yung ginawa ng Panginoon in 35 years. Then, pag-aalala sa nakaraan ay nagdudulot ng lubos na kagalakan. Sabi nga, kaya tayo'y nagagalak. So, alaala na tumatatak sa iyo na hindi mo malimutan. Yun yung tanong para sa church. So, marami pong mga ginawa ang Diyos, no, sa atin. Ano ba yung mga alaala na tumatak sa atin? Ang pag-aalala ay nagdudulot ng lubos na kagalakan. Alalahanin mo, una sa lahat ang iyong pagsimula. Sino ka ba? Ano ka ba? Nung panahon na wala ka pa sa Panginoon. Di ba? Sabi nga ni Bishop Ram, no? Yung buhay dati, habang gumagawain sila dito, nakita-kita lang kami, pero diyan lang kami sa daan, no? Nagiinuman dyan, no? Parang ginagawa rin nila dyan sa iba, no? Parang imagine ko yung buhay ko noon, no? So, kaya naintindihan ko naman sila. No? Sige, pagka duman, Pastor, tagay! Sige lang, tuloy lang niyo yun, no? Ganyan din ako noon. Pero praise the Lord, tinalaya na ako ng Panginoon. No? Amen? Amen, palakpakan natin sa Lord, no? So, yun yung mga buhay natin noon. No? Mga buhay na walang kwenta, no? Walang kabuluhan, no? Walang direksyon, walang pag-asa. No? Pero, yun na nga, salamat, no, sa ginawa ng Diyos na nagbigay sa atin ng lubos na kagalakan dahil sa Kanyang ginawa. Dinalalahanin natin ang proseso na pinagdaanan hanggang nakarating sa taong ito. Yan, no? Ano kaya mga proseso? Tayo lahat, no? Kung nagsimula noon, 1986, 1988, 1990, no? Ano yung mga pinagdaanan kaya? Kagaya sa akin, pastor ako ngayon, no? Same time ay naging kasama ko doon sa mga ministerial o Body of Christ. Naging chairman ng Antipolo Christian Ministers Association. Nag-aral ng Bible School doon sa Zion. At doon sa Zion kasi, merong Presbyterian doon na pag-graduate mo, merong mga prophecy na personal. At isa sa prophecy na binigay sa akin ay you are not used only in your local church, but the Lord used you in the wider body of Christ. Body of Christ. Yan.
And you're being leader, no, among the pastors. So, naging chairman pa ako ng ACMA, no. At the same time ay naging facilitator ng pastoral training course na nagtuturo kami ng mga pastors, no, all over the Philippines at iba-iba pa, no. Pero bago ka i-promote ni Lord, no, sa mga positions na yan at gamitin, ay marami kang pinagdaanan mo na. Ang hirap, ang pinagdaanan na kawalan sa financial, kawalan sa maraming bagay. And yet, at of course, kakulangan sa karunungan. Yan. Kasi ako, average lang ako eh. Ang grade ko dati, matakbo lang ng 75, 77 eh. No? Parang si Presidente Duterte, di ba? Eh yung mga classmate ko, mga 80 plus yun. No? Ibig sabihin, yung ko, hindi ako matalino. No? Pero salamat sa Diyos, parang sabi ko, parang tumalino na ako nung sa Panginoon na ako. No? So, ibig sabihin, ang wisdom talaga ay mula sa Diyos. No? Kaya mas better pala na hindi ka matalino muna, no? Nung sa mundo ka, no? Dahil kung matalino ka, mahirap nang pasukan ng wisdom ni Lord, no? Dahil kulang, yan, madali lang lagyan, no? Kaya purihin ng Diyos at yan nga, ayan po ay ginagalang tayo bilang elder. Kasi doon sa position sa ACMA ay ang pinaka-highest position ngayon doon bilang advisor ay elder. No? Matanda na. Puti buhok, kalbo pa. No? Yan, gano'n. No? So, sa bawat taon, sa bawat dekada, hindi ka pinabayaan, hindi ka iniwan, at hindi ka pinabagsak ni Lord. Amen? Parang ilang dekada na, kung 1986, 4 na dekada na yan, sa Panginoon. Pero yun nga, although yung mga pagsubok na pinagdaanan natin, no, ay bahagi pala talaga yon para mag-mature tayo. No? Kung walang pagsubok, walang maturity mangyari sa atin. Kaya go on lang tayo, anumang problema, anumang mga trials na pinagdaanan natin, sabi nga ay huwag mong tambayan, kundi daanan mo lang. Amen? Kaya, ayan, nakakaraos tayo at purihin ng Panginoon. 35 years na tayo. So, ang katotohanan, hindi tayo perfecto, pero tapat ang Diyos sa atin. Amen. Palakpakan natin muli ang Diyos. Yan! Praise the Lord. So, paano natin i-apply ito? Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Anong dapat gawin? Ilista mo kung kailangan. Yung mga testimony natin, no? Personal testimony o journey, mga bagay na pinagdaanan mo, mga kabiguan at katagumpayan, no? Ay isulat mo. Bahagi po yan ng ating Christian journey. At pagkatapos, pwede mo siyang ikwento sa iba, no? Ang Panginoon yon, no? Na pinagdaanan mo, ibig sabihin, yung mga testimony natin. At mamuhay ng buong pusong magpasalamat at magpatuloy sa Diyos. So, kung pinagpala ka noon, mas lalo kang pagpalain ngayon at magpakailanman. Amen? Amen. Yan. Purihin ng Diyos. Amen. Okay. Letter B, cherish the present. Huwag mo kalimutan na ang lahat niyang kabutihan. Ayon yan sa awit 103 verse 2. Sabi doon ay bilangin mo, no, ang mga
bagay ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyo. No? Yan ang verse na yan. So, cherish the present. Tamasain ng lubos na pagpapala ng Diyos. Kayo mismo. Amen? Tinatamasa na ba natin? Papala ng Diyos. Yan, tingnan mo katabi mo. Yan. Ano nakita mo? Di ba, napakagwapo at napakaganda ng bawat isa? Nakikita mo yung glory ni Lord, no? Dati ay, no? Maitim yan, saka bako-bako ang mukha niya. No? Pero ngayon, makinis na, no? Dahil sa presensya ng Panginoon. Amen? Ang presence na ni Lord yung nung sagot doon sa kapangitan ng tao no? Di ba sila na mga produkto nila, mga beauty products. Nakakaganda din, no? Pero sa totoo lang, ang the best na pang-beauty ay ang presensya ng Diyos. No? Tingnan nyo, kung di ba may nakita akong picture ko dati dito? Ang pangit ko doon, ang itim-itim. No? Pero ngayon, tingnan mo, kahit na walang buhok. Diba? The presence of the Lord ay nagpapaganda. No? Kahit na, di ba, dati nakasimangot, naglalakad ka. Pangit talaga ng tao na wala sa Panginoon. No? Pero ngayon, pag sa Panginoon ka, parang lagi kang nakangiti. Pag nakaharap mo, parang sabihin ng mga kakilala siya, ba't blooming ka ngayon? Ba't ganyan yung aura mo? Ang ganda. No? So, huwag mo sabihin na dahil doon sa Queen Esther soap, no? Sabihin mo dahil sa Lord, no? Amen. So, yun, kamasahin mo na ngayon, i-enjoy mo na, no? Ang pagpapala ng Diyos. Pakinabang ng nakaraan na mailapat sa kasalukuyan. Yan. So, yung mga nakaraan, pinagdaanan natin, natuto na tayo doon, no? At lahat ng mga natutunan natin, mga learnings from our experience ay yun na yung magbigay ng tagumpay sa atin, no, sa kasalukuyan. Kaya lesson noon, application ngayon. Si Kaina, nagreklamo, no? Kasi yung tindahan namin doon, sabi niya, tagal na nyo dyan, wala naman kayong asenso. Tapos, pasok siya doon. Sabi niya, 2 years na ako dito, walang asenso. Kaya nung umalis na siya, naging vlogger na siya ngayon. Online. Nag-online siya. Umasinso na siya. Pero sabi ko sa kanya, yung pagkasinso, alam mo, hindi po yan, tawag doon, hindi mo i-discount ang karanasan mo doon sa tindahan dahil yung experience ng mga bagay na do's and don'ts, no, sa business. No? Natuto, marami siyang natutunan. Then yun yung magpasimula, yung natutunan natin ang magbigay ng tagumpay sa atin. Amen? So, yun, no, pakinabang ng nakaraan na may lapat sa kasalukuyan. At may bahagi sa iba, no, ang mga karanasan natin. So, upang sila din ay mapagpala. Amen? Kaya kung effective tayo, bago pa lang tayo manampalataya noon, much more effective tayo ngayon kung 35 years na tayo sa Panginoon or more. No? Bakit? Yung ating karanasan ay hindi na pwedeng matawaran o hindi na pwedeng mapintasan. No? Kasi matindi na ang ating pinagdaanan. Okay, paano natin sa buhay ito? Kanino natin pwedeng i-apply yan? Sa ating pamilya, kaibigan, katrabaho, kamag-anak, kapitbahay at kapwa-tao. Okay, so letter C. Ito po yung huli. No? Aim for the
future. So ano po yung sa ngayon, no? Ano po yung vision ng Gates of Praise? Pakibasa nga natin yan. Tika. Maganda pakinggan kung sabay-sabay. 1, 2, 3. Sabay-sabay, malakas, basa! Worship God, transform lives. A church committed in worshiping God and transforming lives by advancing His kingdom locally and globally. So yun yung vision natin, no? Bilang Gates of Praise. Ganun pa rin naman, no? Worship God, transforms lives. So, instrumento pa rin, no? Tayo ng Panginoon sa pagbabago ng buhay ng iba. Of course, tayo muna ang binago ng Panginoon, no? So, yun yung ating commitment to worship God, transforms life, then to advancing His kingdom locally and globally. Ito mission natin. Basa! 1, 2, 3, basa! God made people live a life of worship, to love God and reach out all generations in every nation by planting churches, making disciples, and equipping Spirit-filled leaders to live a life of worship. Ayan, dapat ano natin yon, no? Memorize natin yan. Kasi pag hindi tayo miyembro ng GOP. Yan. Okay, so ito yung ating aim, no, na gusto mangyari. Palawakin, no, ang gawain. Ayon doon sa Isaiah 54 verse 2 and 3, enlarge the place of your tent or habitation, no, sa ibang translation. So lagi pong may challenge sa atin, no, na palawakin po yung gawain ng Panginoon. Then lumago. Ayon sa Ephesians 4, 12 to 13, church growth, physical and spiritual. No? So lumago tayo sa bilang, no? Lumami, no, ang mga taong makakilala sa Panginoon, then lumago sa ating spiritual life. Then magpatuloy, Philippians 3, 12 to 14, always give yourselves fully. Actually, ang contents niyan about Apostle Paul na sabi niya, hindi sa naabot ko na, no, ang lahat ng bagay, kundi ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko yung nakaraan at nagpapatuloy, no, tungo sa hangganan. So, walang no, walang tawag doon, walang pahinga, no? Ang pahinga mo kung ikaw ay huling hininga mo na. Yun na yung tuloy-tuloy na pahinga. Pero as long as we live, tayo po ay nagpapatuloy, no, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Masarap ba yung maglingkod sa Panginoon? Parang mahirap pero masarap, di ba? Parang di mo maintindihan eh. Kaya nung mga panahon, naalala ko, makyat kami sa kabundukan, doon sa Sitio Kamandag, doon sa La Colina, mga bundok rin yun. Naglalakad lang, no? Na ang haba ng lakarin, minsan pagbaha, ay talagang tatawid kayo sa iba't ibang lugar ang dadaan. Pero sabi nga ay kung balikan mo, bakit nagawa, no, yung bagay na yan? At wala ka namang, ikaw pa nga yung gumagastos lahat. Hirap pa yung noon, yung daanan. Pero bakit masaya ka, no, na ginagawa yung paglilingkod na yun? Would you imagine that sa Taytay dati, no? Of course, 2 years na yung mga member doon, hinahakot ng jeep papunta dito every Sunday. Then after every Sunday,
sabi ko ay it's about time na mag-start ulit ng gawain dito sa Taytay, hindi na magkaroon ng punta doon sa Antipolo. So kami naman ang pupunta doon, no? Sa Floodway. At alam mo kung ilang sakay, no? Sasakay kami ng punta ng Marikina mula dito. Mula sa Marikina, sakay kami punta doon sa Floodway. Yung dito lang, Floodway. Tapos sasakay ng tricycle, papunta doon sa kabilang side na tulay doon. At doon na yung tricycle uli, papuntang sitio Peaceport, no? Doon na Pastor Large. At mula doon sa Peaceport, papasok sa sitio Pangulo, no? Tricycle uli. Diyan 5 sakay, no? Na pupunta doon. We spend malaki rin yung yung pamasahe ng time na yon, no? Papunta pa uwi. Pero bakit na faithfully nagagawa namin, no, yung bagay na yon at masaya kami? Bakit masaya pa kayo habang nahihirap yung sitwasyon, no? Economically, no? Pero yun na nga, hindi na, sabi nga ni hindi na ikaw ang gumagawa niyan, kundi ang Diyos, no, na kumikilos sa iyo para gawin ang mga bagay na hindi natin kaya gawin. Amen? Nangyari, no, ang lahat. Pero pagbalikan mo, parang imposible na nagawa, no? Parang sabi ko ngayon, parang hindi ko na kaya yun, no? Kasi may sasakyan ka na, kaya no problem na. Kasi noon commute lahat, no? So, go! No, another thing na gagawin na ayon doon sa Great Commission ni Lord, go and make disciples. So, let us rise together, capital higher for His glory. Okay, so doon na po tayo, no? Conclusion na. So balikan po natin, no? Reminisce the past, cherish the present, then aim for the future. Mga kapatid, hindi tayo nandito lamang dahil pinagpala tayo at masaya tayo. Nanatili tayo dito dahil sa ginawa ng Diyos sa nakaraan, sa ginagawa niya sa kasalukuyan, at sa gagawin pa niya sa hinaharap. Pag-aalala sa nakaraan, He built this church. Ibig sabihin, ang iglesia na ito, si Lord ang nagtatag. Amen? Lahat po tayo, instrumento lang. Sila Bishop Ram talagang ginamit ng Diyos sa pagsimula nito. Pero ang Diyos talaga ang nagpasimula. Amen? He sustained this ministry. Ang Diyos din nag-sustain din. He transformed families. Si Lord din, no, ang gumagawa, no, sa bawat pamilya natin. So, lahat ay nangyari, no, sa loob ng 35 years. So, God did great things. Glory to God. Amen? Tumayo tayo saglit. At basahin natin sabay-sabay ang nakasulat na yan. No? Okay, 1, 2, 3, basa! Pamilya ang masasabi, pamilya ang ginawa, kaya naman kami ngayon, nag-iiwang natutupad. Ulitin natin, 1, 2, 3. Pamilya ang masasabi, pamilya ang ginawa, kaya naman kami ngayon, nag-iiwang natutupad. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Diyos sa 35 years na Ikaw ay patuloy naging tapat sa amin. Hindi namin po ma-imagine how great na kami ay nakarating sa taon na ito. At tunay nga na dama namin ang iyong presensya. Sinamahan niyo kami at kami ay patuloy na nagtitiwala, Panginoon, na for another decade, Panginoon, ng aming
journey, Panginoon, ay lalo mo pa kaming samahan at lalo pang malaking gawain, Panginoon, at malaking pagbabago na gagawin mo sa GOP at Tipolo. Maraming salamat, Lord, maging sa lahat ng mga pioneers, Panginoon, na naging instrumento before at yung mga bagong kabataan na ngayon ay sila din naman ang patuloy, Panginoon, ng ministeryo na ito. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa at patuloy namin na maranasan, Panginoon, ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy nawa na ang iglesia na ito ay gamitin mo sa kaligtasan ng iba pa na wala pang pagkakilala sa iyo, sa mga komunidad, Panginoon, at sa iba pang walang relasyon, Panginoon, Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami lahat, ang kalawalhatian lamang ay sa iyo lamang mauwi, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na ay po na muna. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jeff, sa Okay. Amen. Napagpala po ba yung bawat isa sa mensahe po natin po, Panginoon? Amen. Gutom na po ba kayo? Malapit na tayo. And this time, kung paano po tayo blines, pinagpala, pinalago ng Diyos sa ating po iglesia. Kayo din naman? Yes. Ayun, meron pa tayong mga muna bisita. Yan muna natin acknowledge natin yung presence ni Pastor Benji Villaconte. From GOP Taytay. Maraming salamat sa pagbisita, Pastor Benj. And this time, dadako po tayo sa pagkakaloob kung paano po naging faithful ang ating Lord sa ating po iglesia within 35 years of God's faithfulness. Gayun din naman, patuloy po tayong magpagamit through our lives, through our finances, through our talents na pinagkaloob po natin yung Diyos. At this time, medyo kakaiba po tayo dahil meron pong inihanda ang ating pong mga song leaders before na special number para po sa inyo. Sila po yung mga song leaders way back 1980s, 90s, 20s. Yan. Masariwa pa to. Ayan. Pero don't expect much kasi syempre, kumbaga, hindi na po ganun syempre yung boses nung kagaya ko na nila po. Kaya po, tinatawagan ko na po yung mga magpe-perform habang inaayos po natin ang ating pong tithes and offering. I hope ma-inspire po kayo sa awit po ng mga song leader po natin. Yan ang pala. Pwede na po tayo magbigay habang umaawit po yung ating. Pwede na po tayo kasi baka mamaya hindi na po kayo magbigay pagka napakinggan niyo po yung kanta namin. Maawit na kayo. Sige po, punta na po tayo dito sa harapan. Isang palakpak naman dyan. Magandang
aking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Pinamahaya na naipagkaloob, mga kaligtayan
aking gawin na palitan ng mali at hindi kasiyahan niya sanay ka pa. Mayroon bang tuwid ang isip na nagkilos at nakinis, ngunit ang destino ang dati niyang gawin. Ang harap na mapaharin kung kailangan may kisabi, ang paglalagyan mo ba'y kapayan lumagin? Unang nangyari ay galing, ang kapalit, nagagaling kay Jesus. Ang bakbak ng lahat, inulit na namin yan. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Pwede mo kayo sumabay. Kasi hindi ko isa. Kahit sa ibang lang, ika'y masilayan. Sa'yo may naghihintay, sa pag-ibig mo hinihintay. Diyos ang siyang pinagmulan, ating pagmamahal. Sabay-sabay ko na! Matagal akong maghihintay, kahit ulitin pa muli, ang panahon na nakaraan. Hindi ako magpapagal, hindi malulumbay, aking tutunghayan. Bawat oras mo, alam na may kapal. Kahit pa magtatagal, maghihintay, kahit ulitin pa muli, ang panahon na nakaraan. Hindi ako
Ayan. So as we celebrate our 35th year anniversary, we would like, of course, to honor and recognize the people who God has used faithfully throughout the year. So tuloy-tuloy na natin to. First, we would like to express our heartfelt gratitude to our dedicated leaders who have been discipling and guiding our team. So may I call on Shekinah the class and Danica Kadagdagon. Pwede may call out po lahat ng GOP pastors na dito sa stage po. Ayan. GOP Antipolo pastors po. Again, so sila po yung mga leader and mentor po ng ating mga teen. So, si Shekinah Taklas and Danica Kadagdagon. And also, we'd like to honor our pastor. Thank you for your faithful and leadership, wisdom, and dedication in nurturing young believers in their spiritual journey. So we call him Pastor Kenneth Pelicano, our youth pastor. And of course, to our youth leaders, thank you for your unwavering commitment, servant heart, and tireless effort in leading and supporting our youth ministry. So prepare na lang Sheila Ligo, Promise Sacunia, Matthew Quezon, Rex Pelicano, Joseph Eugenio, Carlo De La Cruz, and Christian Rebaldor. So ito po ang ating mga youth leaders. And mind you guys, hindi lahat yan ay mga youth, yung iba ay mga young pro na. So, i-honor natin yung commitment and effort nila to help the youth ministry. And Renz Pelicano, where's Renz Pelicano? So today we also recognize those who have faithfully served this church for nearly 30 years. Their perseverance, loyalty, and steadfast faith have become a testimony of God's goodness and faithfulness. So I call on Evita Budar, Imelda Rosas, Marlon Mangaw, Leia Bebe, Renante Lamadrid, Christopher Balmonha. Pwede po punta na po lahat ng mga names. Ayan. So sabay-sabay na lang po tayo dito. Pastor Kenneth Pelicano and Asa Pelicano, Dennis Benitez and Mele Benitez, Dennis Benitez and Mele Benitez po. Cecil Cabrovias,
Si Miss Cecil Cabrobias po. Ay, Imelda Benitez and Richard Benitez din po. Imelda and Richard Benitez. Move na lang tayo ng medyo sikusip tayo. Yung mga girls, ano pa na lang po yung mga ano natin. Yan. Team. Ayan. So move na lang po ulit. Tanggol Acuña po. And of course, we also give special honor to the pioneers of this church. Ayan, kaway-kaway sa mga naka 35 years dito sa ating GO24. So we step out in faith, answer God's calling, and lay the foundation upon which the church stands today. So because of all your sacrifices, prayers, vision, and obedience, countless lives have been reached out and transformed. So we are deeply grateful for your legacy and the example you have set for this generation. So may call on Pastor Jeff Taclas. Palagpakan natin ang ating mga pioneers. Tignan nyo sila kung nakamukha bang 35 and above na sila. Ayan, next, Gloria Taclas. Pastor Mike Quezon and Marley Quezon. Leticia Manao, Jennifer Acuña, Julius Manao, June Matugina, and Eva Beltran. Once again, let's give a round of applause for our pioneers. Ayaw pray. Ano natin sila pag-pray, i-raise up niyo yung mga presa nila. Father God, salamat po
Panginoon, sa mga buhay na ito, O Diyos, na nagamit mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na sila maging mapapala at pinanda mo ng mga next generation. Salamat doon sa blessing, salamat sa protection, at maging, Panginoon, ang kailang na buhay, Panginoon, ay pamumuhay sa iyo. Patuloy mo silang i-bless, patuloy mo silang ingatan at pagpalain, Panginoon. Salamat daw, Diyos, sa mga panahon, oras na iginugod nila ang talento, Panginoon, para sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, this time, tinatawagan po naman natin yung mga birthday celebrant for the month of May and wedding anniversaries. Punta po kayo lahat dito sa harapan para po ipag-pray po kayo ni Pastor Kenneth. Sige, hindi ko kapisado kung sino. Punta po kayo dito lahat, yung mga birthday celebrate ng month of May. Wedding ka. Si Mike, Pastor Mike na lang, ikaw yung mag-pray kasi. Sige po, punta na po tayo sa harapan. Ang dalawang cash ay cash and Kila. Ano po sa kanya? Lahat po na may birthday. Si Sam. Kila. Ay, si Badu. Birthday din ng Badu. Sige po, wedding anniversary mo. Oo, si Sam. Okay, let's samahan niyo po ako. Pagdasal po natin. May mga kaarawan. Anniversary niya. Let's pray, Lord. Salamat sa grasya, muli at kiyaya ninyo sa pagbibigay buhay sa bawat isa. Maraming salamat at ayon kong pinapanalangin yung mga nagdawas ng kaarawan sa pagbubuhan ng mga. Kami sila lumalapit sa inyo, ang grasya, ang pagbuno sa kanila, sa kanilang buhay, sa mga pangailangan, sa mga nag-aaral, sa nagtatrabaho. As gabay, Panginoon, pagpapala sa inyo. So, ang dasal at pagbuno po ang grasya ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Muli sa bagong buhay, na ibinigay ninyo, meaningful, kagamit-gamit sa inyo. Muli, maraming salamat at maging sa mga nagdaos ng kanilang anibersaryo, sa Nana Ina at sa Kenneth. Salamat, pinagkakatiwala natin sila sa inyo. Muli ang grasya rin ng patuloy po na pag-ibig, pagmamahal sa buong sambahayan at ang grasya, Panginoon, sa mga kailangan din, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, kayo ang magbubuklod nito at magbibigay. Kaya pinagkakatiwala namin ang patuloy po at pinagagalingan ng bukas, ang pinagagalingan, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, ng pagpasyon sa pagsasama, Panginoon, ng pag-inaw, pagsasama ng ligaya, pagsasama ng naging awa, pinagkakatiwala yan sa iyo. Kaya muli, sa lahat ng selebrasyon sa buong buwan na ito, yamin ni alay sa inyo at ayon pinapasalamatan ng Panginoon. Muli, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong tumayo lahat para po sa ating victory song. Tapos sa mag-close prayer po si Pastor Benji with congratulation message. Congratulatory message. Tapos, Pastor, pray mo na rin po
food para masagot sa prayer. Ayan, sino po ang nag-bless dito? Ayan po ba? Grabe po yung 35 years ng sobrang katapatan ng Panginoon sa GOP Antipolo. Hindi lang sa GOP Antipolo, kundi every generation. Grabe po yung faithfulness, yung pagmamahal ng Diyos ay ganun pa rin. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang katapatan, pagmamahal at ang grace ng Panginoon sa atin. Di po ba? Kaya tayo po ay kakanta ng dakilang katapatan dahil tunay na dakila ang Panginoon at sobrang tapat niya sa buhay ng bawat isa. Sa kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng limang araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakilang ka, O Diyos, tapat namang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Kabilang iyong katapat
uli si Pastor Jeff. Dahil 35 years na po tayong pinagmamanahan dito ni Pastor Jeff dito sa Antipolo. And it's such an honor to work with Pastor Jeff. Pag yan kasama niyo, lagi po yan. Walang pressure, parang you just enjoy serving the Lord. Kaya sabi nga niya, naging officer siya, or minsan president pa ng iba't ibang organization sa Body of Christ. It speaks a lot na talagang masarap ng trabaho at kasama sa ministry si Pastor Jeff. Amen ba? Amen. And then, as nyo nga yung kamay nyo, kanan na lang. Kanan. Hawakan nyo nga yung katabi nyo. Ganun din yung mga katabi nyo ngayon. No? Kasama nyo yan sa ministry. Hindi man siguro 35 years, pero pag tinignan nyo yung mukha nyo, siguro 20 years, 15 years. Iba dyan, 1 year pa lang sa church. Pero sabihin mo nga sa kanya, thank you for being part of this family. Yan, hawakan nyo na. And walang bibitaw. Walang bibitaw hanggang sa 40th year, 50 years, sana magkakasama pa rin tayo dito sa Days of Grace. So let's pray. Habang hawak ng isa't isa, pag-pray na rin natin yung food na pagsasaluhan natin. Lord, thank you God sa buhay ng mga taong ginamit mo dito sa GOP Antipolo. Pastor Jeff, si Ninanglo, of course si Pastor Mike, Lord, ang kanyang family, si Pastor Kenneth, Lord, sa mga bagong pastors ng GOP Antipolo, and all the full-time workers and elders of this church. Salamat God dahil binigay nila yung buhay nila para maibahagi ka, Panginoon, dito sa GOP Antipolo, sa buong Mayamon, at sa lahat pa ng sulok ng mundo. Lord, we are so encouraged, God, kasi nung ni-share ni Pastor Jeff na marami na pong napadala sa iba't ibang probinsya at naging leader din po sila kung nasan man sila ngayon. Iba naging pastor pa. Tunay, Lord God, ang malawak na ang naabot ng ministeryo ng GOP Antipolo, God. And we are excited dun sa message po sa amin, God, ni Pastor Jeff, Lord, that we will be ready for the future as you have promised, Lord God. In 1 Corinthians 2:9, Lord, eyes has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. At yun po yung pinangahawakan namin. Higit pa sa inaasahan namin at pinapanalangin namin ang mangyayari sa buhay ng bawat isa na nandito sa GOP Antipolo, Lord God. Kasi pagpapalangin mo kami at patuloy na pagbubungahin, Lord God, either sa business, Lord, sa ministry, Lord God, sa mga trabaho namin, kung magiging missionary man, Panginoon, magiging pastor din, lahat ng panawagan mo sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord God, ay pagpapalangin mo ng higit pa sa aming inaakala, Lord. We are excited to celebrate more years with you, Lord, and we declare that today will be a joyful celebration and remembrance of your faithfulness, Lord God. Nataas namin yung food at pagsasaluhan ng bawat isa. I pray that we'll just enjoy the fellowship, enjoy the food, Lord God, and continue to celebrate this day, Lord God, ng buong puso at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Pastor Jeff. Okay, sa ating kamay, Panginoon, salamat Diyos. Patuloy na ito magawa sa buhay ng mga isa. Humayo tayo, at kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat na magsabi ng Amen. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Tapos tayo po ay magtitipid dito sa wala.